Kung lumaki ka noong panahon ng Itbulaga, alam mo kung gaano kahalaga ang mga mukha na lagi mong nakikita sa telebisyon tuwing tanghali. Sila ang mga taong nagpapasaya sa iyong hapunan, nagpapagaan ng iyong araw, at naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, kahit hindi mo sila personal na kilala. At isa sa mga mukha na hindi mo malilimutan mula sa panahong iyon, si Tony Rose Gaida. Pero isang araw, nawala siya. Walang maingay na paalam, walang grand farewell episode. Basta, wala na siya. Kasi ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Tony Rose Gaida sa Itbulaga ay hindi tungkol sa showbiz, hindi tungkol sa kontrata, hindi tungkol sa intriga. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang career. At kapag nalaman mo ito, hindi mo siya sisihin kahit kaunti. Para maintindihan ang kwento ni Tony Rose Gaida, kailangan muna nating malaman kung sino siya. Si Tony Rose Gaida ay hindi basta isang host ng Itbulaga. Siya ay anak ng isa sa mga pinakarespetadong artista sa kasaysayan ng Pilipinas, ang dakilang si Rosa Rosal. Isipin mo yon, ang iyong ina ay si Rosa Rosal, isang actress na hindi lang kilala sa kanyang talento, kundi kilala rin sa kanyang pagmamahal sa kapwa, sa kanyang paglilingkod sa mga mahihirap, at sa kanyang malalim na pananampalataya. At si Tony Rose, lumaki sa anino ng isang napakadakilang babae, pero hindi siya natakot doon. Sa halip, sinundan niya ang landas ng kanyang ina, at naging isa sa mga pinakakilalang mukha ng Itbulaga sa loob ng maraming taon. Pero may isang bagay na hindi alam ng marami. Isang bagay na nagpapakita ng tunay na karakter ni Tony Rose Gaida. Noong aktibo pa siya sa Itbulaga, may isang lalaki na sumubok na ligawan siya. At hindi ito basta sino mang lalaki. Ito ay si Vic Soto, ang isa sa mga pinaka-influential na personalidad sa buong industriya ng entertainment. Ayon sa mga ulat, sinubukan ni Vic Soto na ligawan si Tony Rose noong panahon ng Itbulaga. Pero ang sagot ni Tony Rose, hindi. Tinanggihan niya si Vic Soto. At iyon, sa isang industriya kung saan ang koneksyon at impluwensya ay lahat, ay nagpapakita ng uri ng babae si Tony Rose Gaida. Hindi siya natakot, hindi siya natukso. Alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang hindi. Kaya naman si Tony Rose ay naging kilala, hindi lang bilang isang magandang host, kundi bilang isang babaeng may malakas na prinsipyo at malinaw na alam kung sino siya. At iyon ang pundasyon ng lahat ng desisyon niya sa buhay, kasama na ang pinakamalaking desisyon niya, ang umalis sa Itbulaga. Pero bago natin pag-usapan ang pag-alis niya, kailangan nating pag-usapan ang konteksto. Noong 2014, si Tony Rose Gaida ay nasa isang punto ng kanyang buhay kung saan kailangan niyang pumili. Hindi ito isang madaling pagpili. Hindi ito isang simpleng desisyon. Sa isang banda, ang kanyang karera, ang Itbulaga, ang katanyagan, ang mga fans, ang buhay na matagal na niyang kinagisnan. Sa kabilang banda, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, at ang kanyang ina, ang dakilang Rosa Rosal na nangangailangan na ng mas maraming pag-aalaga at atensyon. Kaya naman, noong 2014, gumawa si Tony Rose ng desisyon na hindi lahat ay kayang gawin. Umalis siya sa Itbulaga, hindi dahil pinilit siya, hindi dahil may problema sa trabaho, hindi dahil may intriga o away. Umalis siya dahil pinili niya ang kanyang pamilya. Pinili niya ang kanyang ina. Pinili niya ang kanyang mga anak. Pinili niya ang mga bagay na hindi mabibili ng kahit anong katanyagan o pera. At iyon, sa isang mundo kung saan ang karera ay madalas na inilalagay sa itaas ng lahat, ay isang napakamatapang na hakbang. Pero hindi naging madali ang buhay pagkatapos ng kanyang pag-alis. May isang panahon na lumabas ang isang nakakalungkot na balita sa social media. May fake news na kumalat, nagsasabing pumanaw na si Tony Rose Gaida. Isipin mo kung gaano kasakit iyon. Para sa kanya, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang ina na si Rosa Rosal. Ang isang babae na tahimik na namumuhay, na pinili ang kanyang pamilya kaysa sa katanyagan, biglang naging paksa ng isang maling balita na nagsasabing wala na siya sa mundo.
Kaya naman kinailangan ng GMA Network na lumabas at kumpirmahin na buhay si Tony Rose Gaida. At hindi lang iyon, nagpakita pa siya sa isang event para sa kanyang ina na si Rosa Rosal. Para patunayan sa lahat na ayos siya, buhay siya, at masaya siya sa buhay na kanyang pinili. Iyon ang uri ng babae si Tony Rose Gaida. Kahit sa gitna ng maling balita, kahit sa gitna ng atensyon na hindi niya hinihingi, nananatili siyang tahimik, nananatiling matatag at nananatiling nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Pero narito ang bagay na hindi madalas pinag-uusapan. Ang pag-alis ni Tony Rose sa Eat Bulaga ay hindi isang pagkatalo. Maraming tao ang tumingin sa kanyang desisyon at nagsabi, sayang ang kanyang karera. Dapat nagpatuloy siya. Bakit niya iiwan ang lahat ng iyon? Pero ang mga taong nagsasabi niyon ay hindi nakakakita ng buong larawan. Kaya naman, ang tunay na kwento ni Tony Rose Gaida ay hindi isang kwento ng pagkawala. Ito ay isang kwento ng pagpili. Pinili niya ang kanyang ina na si Rosa Rosal. Isang babae na nagbigay ng lahat para sa kanya. Isang babae na naging inspirasyon niya sa buhay. Isang babae na nangangailangan na ng kanyang anak sa tabi niya. Pinili niya ang kanyang mga anak, ang mga batang kailangan ng presensya ng kanilang ina. Hindi lang ang pera at katanyagan na maaaring ibigay ng isang matagumpay na karera. At pinili niya ang kanyang sarili. Ang bersyon ng kanyang sarili na alam niyang tama. Ang bersyon ng kanyang sarili na makakatulog ng mahimbing sa gabi. Ang bersyon ng kanyang sarili na hindi nagpapalit ng pamilya para sa spotlight. Pero hindi nangangahulugang nakalimutan na siya ng mga tao. Kahit maraming taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Eat Bulaga. Nananatili pa rin ang kanyang pangalan sa puso ng mga Pilipinong lumaki na nanood ng programa tuwing tanghali. Nananatili pa rin ang mga alaala ng kanyang ngiti, ng kanyang tawa, ng kanyang presensya sa screen na nagpapasaya sa milyon-milyong Pilipino. At iyon ang tunay na legacy ng isang artista. Hindi ang haba ng kanyang karera. Hindi ang dami ng kanyang pelikula o programa. Kundi ang impression na naiwan niya sa puso ng mga taong nanood sa kanya. At hindi pa rin makalimot. Kaya naman, kung tatanungin mo ako kung ano ang buhay ni Tony Rose Gaida ngayon, ang sagot ay simple. Siya ay isang ina. Siya ay isang anak. Siya ay isang babaeng pinili ang tahimik na buhay. Malayo sa ingay ng industriya. Malayo sa intriga ng showbiz. Malayo sa presyur ng pagiging isang pampublikong personalidad. At sa lahat ng bagay na maaaring sabihin tungkol sa kanya, iyon ang pinakakahanga-hangang bahagi ng kanyang kwento. At ngayon, habang maraming artista ang nagtatrabaho ng walang hinto, habang maraming personalidad ang naghahanap ng paraan para manatiling relevant, habang maraming tao ang natatakot na mawala sa spotlight, si Tony Rose Gaida ay tahimik na nabubuhay. Walang social media drama, walang press interviews, walang comeback announcements, buhay lang, simpleng buhay. Kasama ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Umalis siya. Pinili niya ang pamilya. Iyon ang buong kwento. Hindi ang Eat Bulaga. Hindi ang katanyagan. Hindi ang mga tao ng pagiging isang pampublikong mukha. Isang babae lang, na sa gitna ng lahat ng oportunidad, sa gitna ng lahat ng katanyagan, sa gitna ng lahat ng bagay na maaaring ibibigay ng showbiz, nakahanap ng sapat na lakas ng loob para sabihin, mas mahalaga ang aking pamilya at lumakad palayo nang walang pagsisisi. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay nasa isang punto ng iyong buhay kung saan kailangan mo ring pumili. Karera o pamilya, ambisyon o presensya, spotlight o kapayapaan. Hayaan ang kwento ni Tony Rose na maging paalala mo. Walang maling sagot, walang perpektong desisyon, pero may isang bagay na tiyak. Ang mga taong mahal mo ay hindi naghihintay magpakailanman. Ang iyong ina ay hindi laging nandoon. Ang iyong mga anak ay hindi laging bata. Ang mga sandaling ito, ang mga sandaling kailangan ka ng iyong pamilya, ay hindi na babalik. Kaya kung may pagkakataon kang pumili, piliin ang mga taong mahal mo. Piliin ang presensya. Piliin ang koneksyon.
Piliin ang mga bagay na hindi mabibili ng kahit anong katanyagan o pera. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng isang host na nawala sa Itbulaga. Ito ay isang kwento ng isang babae na may sapat na lakas ng loob na piliin ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at mga anak. Sa isang mundo kung saan ang karera ay madalas na inilalagay sa itaas ng lahat, si Toni Rose Gaida ay hindi nawala. Hindi siya nagtago. Hindi siya natakot, hindi siya nabigo. Pinili niya ang isang buhay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang katanyagan. Isang buhay kasama ang kanyang ina na si Rosa Rosal. Kasama ang kanyang mga anak, kasama ang kanyang kapayapaan ng isip. At sa lahat ng bagay na maaaring sabihin tungkol sa kanya, iyon ang pinakakahangahangang bahagi ng kanyang kwento. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ni Toni Rose Gaida, huwag siyang kaawaan. Huwag sabihing sayang ang kanyang karera. Huwag sabihing dapat bumalik siya sa Itbulaga. Sa halip, igalang siya. Igalang ang isang babaeng sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng lahat ng oportunidad, sa gitna ng lahat ng presyur ng mundo. Nakahanap ng sapat na katahimikan sa loob niya para marinig ang kanyang sariling boses. At sinunod niya ito. Dahil sa huli, ang pinakamatagumpay na tao ay hindi ang may pinakamatagal na karera, o ang may pinakamaraming awards, o ang may pinakamaraming fans. Ang pinakamatagumpay na tao ay ang nakakatulog ng mahimbing sa gabi, alam na ginawa nila ang tamang bagay para sa mga taong pinakamahalaga sa kanila. At si Toni Rose Gaida, matagal na siyang natutulog ng mahimbing.